May ulat din si Julius Pacot mula sa PTV Davao. May punto, Julius. Mayong udto, Secretary Martin, matapos nga ang halos 7 buwan ay nakabalik na sa biyahe ang mga lancha o sea ferry mula dito sa Santa Ana Wharf papuntang Island Garden City of Samal o vice versa. Secretary Martin, sa pamamagitan nga ng Executive Order No. 257 Series of 2020 ng LGU Igacos, nakasaad dito ang paglift ng suspensyon ng papuntang Kaputian, Talikod Island at vice versa simula kahapon. Nakalakay din dito ang ilang mga lituntunin para sa mga pasahero, kagaya na lamang ng no QR code, no face mask, no face shield, no boarding policy. Upang masunod naman ang physical distancing para sa mga pasahero, ay nilagyan ng mga lubid ang mga upuan. Dahil nga 50% lamang sa seating capacity ang pinapayagang makasakay, kaya ang mga sea ferry na may 136 seating capacity ay nasa 68 na lamang na mga pasahero ang magiging kapasidad. Dahil nga dito ay nagtaas na pamasahe sa bawat biyahe. Ang dating 70 pesos na pamasahe ay naging 100 pesos na. Ang schedule ng biyahe ng sea ferry mula Lunes hanggang Sabado mula Talikod Island papuntang Davao City ay alas 6 ng umaga. At mula Davao City papunta ng Talikod Island ay alauna 50 ng hapon. Secretary Martin, update naman tayo sa COVID-19 cases dito sa Davao Region. As of October 1, 2020 ay nasa 3,112 na ang naitalang mga kaso ng COVID-19 sa buong Rion 11, kung saan 547 nito ay mga active cases. 36 naman ang nadagdag kahapon. Samantala, nasa 38 naman ang nadagdag sa recovery sa buong Davao Region, kaya umakyat sa 2,471 ang mga nakarecover sa nasabing virus sa buong Davao Region. Wala namang naitalang na nasawi sa nasabing virus sa buong Rion, kaya nananatili pa rin na nasa 94 ang deaths na naitala sa buong Davao Region. Secretary Martin, yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Julius Pacot para sa Bayan. Maraming salamat, Julius Pacot.